Magandang araw po sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na track na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sa gitna ng lungsod na puno ng ilaw at ingay, may isang gusali na higit sa lahat, ang Montemayor Tower. Sa bawat salamin nitong kumikislap, nakaukit ang kapangyarihan at kayamanan ng isang pamilya na kinatatakutan at hinahangaan. Dito nakatayo ang isang lalaki na tila hawak ang buong mundo. Adrian Montemayor. He was the heir, the golden boy, the perfect son in the eyes of society. Pero sa likod ng kanyang mga mata, may lihim siyang kinikimkim. Ngayon ay ang okasyon para sa padespedida ni Adrian. Paalis ito na papuntang Korea para sa pagpapalawig ng negosyo. Habang abala ang karamihan sa kasiyahan, lumapit sa kanya si Stacy. Isang simpleng babae na nakabistida. Hawak niya ang kanyang tiyan. 3 buwan pa lamang ang kanyang dinadala. Sa mata ng mga bisita, isa lang siyang ordinaryong babae na napadpad sa mansyon. Pero ang hindi alam ng lahat, si Stacy ang tunay na asawa ni Adrian. Isang lihim na pilit nilang itinago. Dahil si Stacy, anak lamang ng katulong sa mansyon. Mula pagkabata ay umusbong na ang kanilang pag-iibigan at sa kapusukan, nagbunga ito ng isang bagay na hindi na nila kayang itago. Kaya upang maiwasan ang kahihiyan, napilitan si Adrian na pakasalan si Stacy. Pero hindi yun nagustuhan ng kanyang ina, si Doña Isidora. Isang babaeng matapang, makapangyarihan at walang ibang iniisip kundi ang pagpapalawak ng kanilang negosyo. Ayaw nito kay Stacy. Ayaw niya sa babaeng galing sa hirap. Ngunit wala siyang nagawa dahil alam niyang kapag sinuway niya ang kagustuhan ng anak, baka tuluyan ng hindi sumunod si Adrian sa lahat ng plano niya. Mas mabuti raw, sabi ni Mommy, na dito ka na muna tumuloy. Sabi ni Adrian habang tinatapik ang balikat ng asawa. Para mabantayan ka at maalagaan ka na rin habang wala ako. Salamat. Mamimiss ka namin ng anak mo. Sagot ni Stacy habang pinipilit ngumiti. Ngumiti rin si Adrian pero halatang peke. O siya, punta muna ako sa ibang bisita. Baka hinahanap na nila ako. Saglit na natahimik si Stacy. Pagkatapos ay nagtanong, hindi mo ba ako ipapakilala sa kanila? Napakunot ang noo ni Adrian at napailing. Ano na naman yung drama mo? Alam mo namang pinakasalan lang kita dahil naawa ako sa pamilya mo. Tsaka kahit ipakilala kita, wala rin naman silang ideya na may asawa na ako. Mabuting at pinayagan ka ni Mommy na dito ka muna. Kahit alam ko namang hindi ka dapat naririto. Pagkatapos nun iniwan ni Adrian si Stacy sa gitna ng bakuran. Hindi man lang lumingon. Naiwan si Stacy na nakatayo lang at nakatulala. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Akala niya totoong kabaitan ni Adrian. Pinaniwala siya nitong mahal siya. Kahit langit at lupa ang agwat ng status nila sa buhay. Pinipilit niyang isantabi muna ang nararamdaman niya. Naroon si Margaret Velarde, ang babaeng gusto ng mga Montemayor para kay Adrian. Elegante, makapangyarihan, at handang durugin ang kahit sino para makuha ang gusto. Naroon din ang reyna ng pamilya, si Doña Isidora Montemayor. Isang ina na hindi marunong magmahal kundi mag-utos. Kailangan ng pamilya nila ng koneksyon, lalo pat siyang susunod sa yapak ng sariling ama. Pagpapalaki ng yaman at kapangyarihan ang kailangan nitong patunayan sa sarili at sa ina. Habang abala siya sa pag-aasikaso, biglang lumapit ang kanyang biyenan. Stacy, why not samahan mo muna ang mama mo sa kusina? Ang daming bisita, ang daming kailangang i-prepare. Hindi pwedeng puro tayo-tayo lang ang inaatupag mo rito. Sambit ng Donya na may halong utos at tinig. Tumango si Stacy. Naiintindihan naman niya ang punto nito. Totoo namang marami pang kailangang asikasuhin at patuloy pa rin ang dagsa ng mga bisita. Bago pa man siya magtungo sa kusina,
Nakita niyang dumarating ang mga kaibigan ng kanyang asawa. Kaya naman nagpa siya siyang hanapin muna si Adrian para ipaalam na dumating na ang mga hinihintay nito. Nilibot niya ang buong mansyon pero kahit saan siya magpunta, hindi niya ito mahanap. Nang mapagod siya sa kakahanap, pumasok muna siya sa loob at tumiretso sa banyo para maghugas lang sana. Ngunit nagulat siya sa kanyang nakita. Nandoon si Adrian pero kasama nito ang isang babae. Hindi niya kilala o pinakilala man lang sa kanya. Magkayakap ang dalawa habang naghahalikan. Napatingin si Stacy at nanigas sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya parang gumuho ang kanyang mundo. Ang kapal ng mukha niyong dalawa. Adrian, nandito ka lang pala. Ano tong ginagawa mo? At ikaw, hindi mo ba alam na may asawa ng lalaking hinahalikan mo? Anak niyang nasa sinapupunan ko. Napaatras ang babae pero hindi nagpakita ng kahit kaunting pagsisisi. I don't know. Adrian never mentioned you. Akala ko nga, isa ka lang sa mga maids dito. Sagot nito habang nakataas pa ang kilay. Dahil sa tensyon biglang pumagitna si Adrian. Tama na Stacy, tumigil ka nga. Sigaw ni Adrian, halatang naiirita. Siya ba talagang kakampihan mo, Adrian? Asawa mo ako. Business partner ko siya, okay? Walang pakundangan ang sagot ng asawa sa kanya. Halos madurog ang puso niya sa narinig. Business partner? Ganyan na bang business partner ngayon ha, Adrian? Ilang oras na lang at aalis ka na. Iiwan mo na ako. Tapos ganitong tagpo ang makikita ko. Konting hiya naman sa akin bilang asawa mo. Hindi yung nakikipaglandian ka pa sa babaeng yan na wala namang alam kung di ibalandra ang katawan sa publiko. Pagkumpronta pa ni Stacy. Business partner ko siya at may silbi siya sa buhay ko. Ikaw, isang pagkakamali ka lang, Stacy. Alam mo yun, kaya tama na. Lagi mo nalang pinagsisiksik ang sarili mo sa akin. Napaatras si Stacy sa sinabi ni Adrian. Anong pinagsasabi mo? Pinuntis mo ako. Pinilit mo ako para dito. Tapos ganyan lang ang maririnig ko sa'yo. Kung wala lang akong anak sa'yo, hindi ko ipagpipilitan ang karapatan ko. Hindi ako tanga. Hindi man kasing taas ng pinag-aralan yung pinag-aralan ko. Pero hindi ako bobo. Alam ko kung anong ipinaglalaban ko dito. Pilit namang pumagitna si Margaret sa pagitan ni Adrian at Stacy. Well, mukhang wala namang patutunguhan ng argument yung dalawa. It's nonsense to talk about it. Adrian, baka lang nalilimutan mong despedida mo ngayon. At dapat ang inaatupag mo ngayon ay yung mga bisita mo. And not this woman here. Remember, may mga business proposal pa tayong nakapending na dapat asikasuhin. And Margaret has this flirtatious smile habang inaayos pa niya ang suot-suot na long sleeve ni Adrian. Hindi na kinaya pang makihalubilo ni Stacy, kaya nagdesisyon siyang tumuloy sa kusina kung saan naroon ang kanyang ina. Pilit niyang itinatagong emosyon dahil ayaw niyang mag-alala ito sa kanya. Magpahinga ka anak at mukhang pagod ka na. Alagaan mong sarili mo at buntis ka. Tandaan mo, yang anak mong magdadala sa apelyidong Montemayor sa pamilya. Paalala ng kanyang nanay Mercy. Salamat inahi. At tuluyan ng tumulo ang luha niya sa harapan ng kanyang ina. Pasensya na po. Nadala lang po ako. Naku anak ko, iyakin pa din. Ganyan talaga pagbuntis. Isa pa, aalis ang asawa mo. Kaya alam kong malulungkot ka anak. Lumapit sa kanya ang ina at hinahawakan pa ang dalawang pisngi niya paharap dito. Pero huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ang nanay, may mag-aalaga at magmamahal sa'yo kahit wala si Adrian. Hindi alam ng sariling ina ang tunay na rason ng kanyang pagluha. Tahimik lang si Stacy, tulala sa loob ng mansyon. Pero sa kabila ng sakit, desidido siyang lumaban. Bago umalis ng bansa ang asawa niyang si Adrian, kailangan pa rin niyang makaharap ito. Hanggang sa napatingin siya sa madilim na bahagi ng bakuran. At doon, nakita niya ang eksenang pinakaninanais niyang hindi makita. Si Adrian, muling yakap-yakap si Margaret. Kumulo ang dugo ni Stacy, hindi na niya mapigilan ang galit.
Humanda ka sa akin. Querida ka. Bulong niya. Dali-dali siyang nagtungo sa kulungan ng kanilang mga aso. Malalaking aso. Gutom at sabik na makawala. Isa-isa nitong pinakawalan. Sabay hagis ng tirang pagkain sa direksyon ni na Adrian at Margaret. At ilang saglit lang, nagkagulong paligid. Tumahol, naghabulan at halos lapain ang mga asong dalawa. Halos mabaliw si Margaret sa takot, habang si Adrian, desperadong pigilan ang mga alaga. Samantalang si Stacy, kalma lang, kunwari walang alam, nakikisilip sa mga kasambahay na takot din. Anong nangyayari dito, Stacy? Tanong ng kanyang biyanan, ngumiti lang siya. Wala po akong ideya, Mama. Bigla na lang po silang nagkagulo dyan. At sa loob-loob niya, sapat na yon para maramdaman na magkalaguyo ang puot na kanyang kinikimkim. Sakto namang nakuha na ni Adrian ang mga tali ng aso at medyo kumalma na ang paligid. Ang ganda ng gabi ko, sa isip ni Stacy, habang pinapanood ang babaeng palapit sa kanya, ngunit tinalikuran niya para tumungo sa kusina, habang si Adrian naman, naguhurumentado sa pagtatanong kung paanong nakawala ang mga alaga nilang aso. Kinabukasan, nagulat si Stacy nang makita sina Adrian at ang kanyang biyanan at si Margaret ay masayang nagkwekwentuhan sa sala. Pilit siyang nagpakumbaba, ngunit malamig at mapanlait ang trato ng Donya sa kanya. Pinakikisamahan si Margaret bilang parte na ng pamilya, habang siya mismo'y hindi man lang kinikilala. Masakit para kay Stacy na hindi man lang siya ipinagtatanggol ng asawa. Lalo pang dumagdag ang sakit ng ipaalala ng Donya na dapat tawaging senyorita si Margaret. Sa loob-loob ni Stacy, ramdam niyang parang ginagawa siyang tau-tauhan. Ngunit naniniwala siya na hawak niya ang pinakamalaking sandata, ang tagapagmana ng pamilyang Montemayor na nasa kanyang sinapupunan. Mahinang tumatawa si Margaret habang nagkakwentuhan sila na parang nananadya pa. Tita, pwede ba akong sumama sa paghatid kay Adrian? Oo naman, hindi ka naman iba na sa akin. At wag mo na akong tawaging tita, mami na lang. Diba, Adrian? Sagot ng Donya, ngumiti si Margaret. Kaya lang, mami, baka kasi hindi pumayag si Stacy na sumama ako eh. Hindi naman ata sasama si Stacy. Why do you worry? Agap ng Donya. Sasama po ako sa paghatid kay Adrian. Ako po ang asawa. Mahinahong sabi ni Stacy. No need. Sabat agad ni Adrian. Kasama naman namin si Margaret. Isa pa, wala nang space sa kotse. Stay ka na lang muna dito. At saka buntis ka, di ba? Hindi ka dapat bumabiyahe. Dito ka na lang. Tulungan mo muna ang mama mo sa mga gawain para mabawasan ang trabaho niya. Yun naman talaga ang ginagawa mo dati bago ka nabuntis ni Adrian, hindi ba? Dagdag pa ng ina ni Adrian. Napakagatlabi si Stacy. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang tono ng pananalita ng kanyang biyanan o ang katotohanang pinapayagan ni Adrian ang lahat ng ito. At isa pa, patuloy ng Donya. Kailangan mo nang linisin ang kwarto niyo ni Adrian. Doon na muna tutuloy si Margaret ngayon. Gusto ko siyang makasama dito sa bahay para mas makilala at mas mapag-usapan pa namin ang negosyong itatayo nila ng anak ko. Pagpapatuloy pa ng Donya. How sweet of you, tita. Pakitang gilas namang pagsagot ni Margaret na hindi maalis ang ngiti habang umiinom ng kape. Napasinghap si Stacy. Paano po ako, Mama? Tanong niya, pilit pinapakalma ang boses kahit nanginginig na sa kaba. Donyang itawag mo sa akin. Donyang itatawag mo sa akin. Donya at hindi Mama. May diin ang bawat mga salita nito. Dito ka rin, syempre. Sagot ng biyanan na tila ba wala lang dito ang lahat. She can be with me sa iisang kwarto if she likes. Pagsuhestyon pa ni Margaret. Alam ni Stacy na nagkukunwari lang ito. Magaling maglaro ng mga salita ang babae. She's literally a wolf in sheep's clothing. Magandang sinasabi, ngunit may talimang mga tingin at may lihim ang mga ngiti. Hindi. Sa maid's room kay Stacy matutulog.
Kasama mo ang nanay mo doon. Double deck naman yun. Makikiusap ka na lang sa baba ka matutulog. Baka mahulog ka pa sa taas at magkaproblema pa sa magiging apo ko. Bakit? Sabi ni Stacy. Dumating lang ang babaeng yan ay nagbabago ng lahat. Ikaw, Adrian, saan ba dapat ang asawa mo? Painosenteng tanong ng babae. Alam ni Stacy kung ano ang posibleng isagot ng asawa niya. Ngunit umaasa ito sa pagkakataong ito mag-iibang ihip ng hangin. Si Mommy ang nagdedesisyon. Sumunod na lang tayo. Tama ba, Stacy? Pagkaklaro pa ni Adrian. Oo. Naiintindihan ko. Mahinang tugon ni Stacy. Para siyang sinasaksak ng paulit-ulit sa likod. Sa totoo lang pinipigilan ni Stacy ang sarili na magalit. Sa loob-loob niya, gusto na niyang sumabog pero pinipili pa rin niyang manahimik. Nakakatakot ang aura ng kanyang biyanan. Parang isang maling salita, sapat na para mag-umpisa ng gulo. Biglang tumayo si Adrian at inaya si Stacy palabas ng mansyon para makausap ng masinsinan. Stacy, habang wala ako gusto ko sana maging mabait ka kay Mommy, pati kay Margaret. Ituring mo siyang gaya ng pagtrato mo kay Mommy. Mahinahong sabi ni Adrian. Napakunot ang noo ni Stacy. Bakit ko naman gagawin yun? Talaga bang mas pabor ka sa babaeng yun, Adrian? Aalis ka na at tapos iiwan mo pa ako ng ganyang klaseng pakiusap? Huminga ng malalim si Adrian, tila pinipigilan ng sarili. Stacy, ginagawa ko lang to para sa pangalan ng pamilya namin. Kaya malinaw dapat ito sa'yo. Kailangan mong pakisamahan si Margaret. Malaking bagay ang magagawa niya para sa negosyo ng pamilya. Hindi usapin ditong pagmamahal. Hindi kaugnay ditong puso. Tinanong ni Stacy si Adrian kung mahal pa ba siya nito. Naghahanap ng katiyakan sa gitna ng pagpapakitang asal nito. Ngunit sinagot siya ni Adrian na ang dahilan ng pagbabago ay ang kanilang anak. Hindi na niya itinuturing na habang buhay na asawa si Stacy. Ipinahayag ni Adrian na nais lamang niyang apelyido para sa anak at inaalok si Stacy ng co-parenting. Wala na siyang ibang hinaing. Nasaktan si Stacy nang malaman na ang kanilang relasyon ay napagpalit dahil sa impluwensya ng ibang babae at pagbabago ng ihip ng kapalaran. Nakaalis na si Adrian papuntang Korea. Si Stacy naman, pilit pinipigilan ng inis at sama ng loob sa araw-araw. Hindi niya inakalang darating ang panahong makakasama niya sa iisang bubong ang kabit ng kanyang asawa. Hindi na rin siya madalas lumalabas ng kwarto ng kanyang ina, lalo pat magulong kanyang isipan. Stacy, buksan mo ang pinto! Tawag ng kanyang biyenan habang malakas ang katok. Nagulat si Stacy. Mabilis siyang bumangon mula sa kama at pinuksan ang pinto. Ang akala niya papagalitan na naman siya, kaya inihanda na niya ang sarili. Hindi ka daw kumakain? Tanong ng biyanan. Nakakunot ang noo ngunit pilit ang ngiti. Wala po akong gana. Mahinang sagot ni Stacy. Iniiwasan ng tumingin ng diretsyo dito. Kung iniisip mong galit ako sa'yo o ayaw ko sa'yo, mali ang iniisip mo. Pasensya ka na rin kung madalas mainit ang ulo ko. Madami lang kasi akong problema sa hasyenda. Namimiss ko na rin ang anak kong si Adrian. Yun ang iniisip ko palagi. At ngayon magkakaanak ka na. Sigurado akong maiintindihan mo rin ako bilang isang ina. Sandaling tumigil ang matanda. Nagpaligoy pa ng tingin bago muling nagsalita. At tungkol naman kay Margaret. Napasulyap si Stacy, agad kinabahan. Nasa peligro ang negosyo ng pamilya, Stacy. Kailangan namin ng pamilya ni Margaret para makabangon muli. Alam mo namang si Adrian ay baguhan pa lamang sa negosyo. Ang impluwensya at koneksyon ni Margaret ang kailangan ng pamilya para makaahon uli. Kailangan ko ng pag-unawa mo. Lahat ng ito, isang malaking palabas lamang. Pero sa huli, ang tunay na makikinabang ay walang iba kundi ang batang nasa sinapupunan mo. Ngumiti ang matanda. Banayad ngunit may bigat ang mga mata. Magtiwala ka. Inabot ng kanyang biyanan ang baso ng gatas. Oh, kung ayaw mong kumain, eto na lang.
para healthy pa rin na magiging apo ko. Salamat po, sagot ni Stacy habang tinatanggap ang baso. Aalagaan mo ang apo kong mabuti. Konting tiis pa, Stacy. Hindi rin naman magtatagal si Margaret dito. Walang palya din siyang dinadalhan ng gatas, fresh salad at prutas. Minsan pinapaubos pa sa kanya at hindi siya tinatantanan hanggang hindi niya ito nauubos sa harap nito. Bumait ang biyanan at nagkaroon siya ng kaunting pag-asa na magiging okay din ang lahat. Ilang araw din niyang hindi nakitang presensya ni Margaret. Simula nang marinig niyang nag-aaway ang mga ito sa kwarto ng Donya. Kinaumagahan, gumising si Stacy na hilong-hilo. Ilang beses din siyang pabalik-balik sa banyo. Pakiramdam niya may bumabara at humihila sa puso niya. Masakit, matalim at hindi nawawala. Nanginig ang kanyang mga tuhod habang umuupo siya sa toilet at sa huling pagkakataon, nanlaki ang kanyang mga mata. Nang makita ang toilet valve, puno ito ng dugo, namumuo at malapot. Bigla siyang kinabahan. Hindi na siya nakapag-isip pa. Lumabas siya ng banyo, hawak ang tiyan at pilit na nilalabanan ng panlulumo. Tinungo niya ang kusina kung saan naghahanda ang kanyang ina ng almusal. Ma, dinudugo ako. Tulong! Tumingin sa malayo si Stacy para itago ang pag-agos ng kanyang luha. Wala na ba siya? Wala na ba ang anak ko? Rochelle, tama ba ako? Paulit-ulit niyang tanong habang umiiyak. Si Rochelle ang isa sa mga kasambahay ng Montemayor na malapit sa kanya at halos best friend na niya. Niyakap siya ng mahigpit ni Rochelle. Kasalanan kong lahat to. Stacy, wala kang kasalanan, mariin na sabi ng kaibigan. Huwag mong isipin yan, dagdag ni Rochelle habang pinipigilan din ang sariling luha. Hinawi niyang buhok ni Stacy na nabasahan na ng luha. Hindi mo kasalanan na nangyari, Stacy. Wala kang kasalanan sa lahat. Alam namin kung paano ka nagpakaina sa batang yan. Pero Stacy, hindi natin hawak ang buhay ng ibang tao. Hanggang dito na lang si baby. At kung nabuhay man siya, siguradong magiging proud siya sa'yo kapag nalaman niya kung paano mo siya ipinaglaban at pinangatawanan bilang ina, lalo na kapag nalaman niya ang lahat ng sakripisyo mo. Pinagsasamantalahan ka ng tatay ng anak mo. Pwede mong ipalaglag, pwede kang hindi magpakasal, pero pinili mong magpakaina. Binigyan mo siya ng pagkakataong mabuhay at yun ang mahalaga, kaya wala kang kasalanan. Lumakas ang boses ni Rochelle at muntik nang dumagungdong sa loob ng kwarto ni Stacy. Nagulat silang dalawa nang makitang nagngingit-ngit na mukha ng Donya sa pinto, nanginginig sa galit. Ang tanging responsibilidad mo sana'y alagaan ng apo ko, pero anong ginawa mo? Pinabayaan mo. Pinatay mong anak ni Adrian. Galit at matapang na sigaw ng Donya habang pinupunasan ng sariling luha. Napatingin si Stacy, hindi makapaniwala. Huminga siya ng malalim at pilit na pinapakalmang sarili. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili, pero paano? Walang may gusto sa nangyari. Hindi ko pinatay ang sarili kong anak. Napapaos niyang sagot. Tumawang biyanan, malamig at puno ng sarkasmo. Huwag kang magkunwari, Stacy. Kaya ka hindi kumakain. Gusto mong mawala ang apo ko, hindi ba? Sinasadya mo to para makaganti ka kay Adrian, para pasakitan siya dahil galit ka. Galit ka kasi hindi mo matanggap na si Margaret ang napili niya at hindi na ikaw. Nanginig ang tinig ng Donya at lumiwanag ang mga mata nito sa galit. Hindi totoo yan, bungad ni Stacy. Ipapaalam ko to sa anak ko at sisiguraduhin kong mawawalan ka na ng puwang pa sa kanya. Ihanda mo ang sarili mo. Pagbabanta ng Donya, napailing si Stacy. Baka sa mukha ang sakit at takot. Sa mansyon ng mga Montemayor, habang ang ina naman ni Stacy ay nasa kusina at abalang naghahanda ng pananghalian ng amo. Pagkatapos mahihiwa ang mga gulay, tinapon ng ina ni Stacy ang mga balat at ipinagtabasan sa basurahan. Pero isang kahon ang agad na pumukaw sa pansin nito. May kakaiba sa label. Kinuha nito ito't binasa at doon nito nakita ang nakasulat. Isang gamot pampalaglag. Nagulat ito sa nakita. Paglabas ng ospital, halos wala nang natirang lakas si Stacy. Mahina, sugatan at wasak ang puso. Kasama ang kanyang ina,
Nagdesisyon silang lisanin ang mansyon ng Montemayor nang walang kahit anong paalam, walang balikan. Anak, tama na. Wala na tayong halaga sa kanila. Bulong ng kanyang nanay Mercy habang tinutulungan siyang sumakay ng jeep papuntang bayan. Sa bawat pag-ikot ng gulong, parang nabubura ang lahat ng alaala niya kay Adrian. Pero kasabay niyon, mas lalo siyang nagliliyab sa loob. She was broken, yes. But she was not defeated. Lumipas ang ilang buwan. Nakahanap sila ng bagong trabaho na masukan silang mag-ina sa isang mansyon ng isang kilalang Chinese businessman, si Sherwin Chua. A self-made tycoon, elegant, powerful, at higit sa lahat, kind-hearted. Una pa lang na makita si Stacy, nakita na ni Sherwin ang lungkot sa mga mata nito. Hindi niya tinanong ang nakaraan. Instead, he offered her a fresh start. Life is too short to waste on pain, Stacy. If you want, I can help you. Not because you need saving, but because you deserve to be free. Unti-unting natutunan ni Stacy na muling ngumiti. Tinuring silang pamilya ni Sherwin, siya at ang kanyang ina, hanggang sa dumating ang araw na inalok siya nito ng kasal. Hindi niya akalain. From being treated as nothing in the Montemayor mansion, she was now everything in Sherwin's world. Samantala sa Montemayor Tower, nagbagong ihip ng hangin. Unti-unti nang bumagsak ang negosyo. Ang mga deal na inaasahan nila kay Margaret ay hindi natuloy. Dumating ang mga taon ng pagkatalo. Lahat ng projects nila, tinabunan ng empire ni Sherwin Chua. Si Adrian na minsang tinaguri ang Golden Boy ay unti-unting nalugmok. Lahat ng properties nila na force close. Ang Montemayor Tower, ibinenta sa bangko. Doon na-realize ni Doña Isidora, lahat ng pinaghirapan nila naglaho at ang pamilyang inaapi nila dati, ngayon ay mas makapangyarihan pa kaysa sa kanila. Sa huling pagkakataon, nagtagpo ang landas ni na Adrian at Stacy. Nakita siya nito sa isang charity ball kung saan siya at Sherwin ang guest of honor. Nakagown siya, elegant glowing, at nasa tabi ang kanyang bagong asawa. Lumapit si Adrian, halos hindi makatingin. Stacy, ikaw na ba talaga yan? Ang ganda mo. Sana ako pa rin. Ngumiti si Stacy, ngunit malamig. You had your chance, Adrian, but you chose to throw me away. And now, I finally know my worth. Tumingin si Stacy kay Sherwin na nakahawak sa kamay niya. This is the man who showed me what real love is. You lost me the moment you let power blind you. At doon natapos ang kwento ng Montemayor. Ang pamilyang minsang pinagmamalaki ang yaman, ngayon ay nabubuhay na lang sa anino ng kahapon. Habang si Stacy, masaya, buo at may bagong pamilya. Kasama ang anak na hindi na kayang apihin ng kahit sinong Montemayor, ang anak nila ni Sherwin. In the end, love is not about wealth, power, or status. It's about respect, loyalty, and the courage to choose happiness over pain. Sa huli bumagsak ang Montemayor dahil sa kasakiman, pero si Stacy, she rose from the ashes, stronger, wiser, and truly loved. Ito po ang kwento ni na Stacy, Adrian at Sherwin. Sana'y muli niyo akong samahan sa mga kwentong puno ng pag-ibig, pagtataksil at mga lihim na unti-unting mabubunyag. Maraming salamat po.